Congressman Leviste, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry, kumusta na po kayo? Mabuti po. Salamat po. Opo. Congressman, may mga nagtatanong, kayo po daw po ba ay available and ready to mingle? Ang dami yata. Congressman. Baka maraming gustong manligaw sa inyo. Masyado raw kayong busy. Mag-asawa na raw kayo. Opo. Congressman, una Nangiti na lang si Kong. pwede bang bago mo tanungin kumbachero yung tungkol dun sa mga contractor na yan at flood control project, isang maikli lang muna, Congressman. Gusto ko lang maintindihan yung mechanics, ano, nung ipamimigay nyo raw, ibibigay nyo ba na 6 billion pesos para sa mga estudyante at iba pang nangangailangan? Pipila na po sana kami eh. Saan ba? Saan ba ang pila? Saan ba kayo namimigay? Opo. Inuunan namin po mga estudyante sa distrito sa Batangas at nagbigay po kami ng 1,000 pesos plus school bag and school supplies sa mahigit 150,000 students. Ang aking layunin sana ay wala ng estudyante sa buong bansa na walang school bag at school supplies sa mga darating na mga taon. Ito po ay kumbaga out of pocket to, hindi po government funds po ito. Opo, ako po ay mapalad sa aking negosyo bago ako pumasok sa politika at ngayon ang feeling ko po ay tungkulin ko na ibahagi ang aking mga blessings sa ating mga kababayan, lalo po ang mga estudyante. 150,000 students, tama po ba yung dinig namin? Yes, yan ay ang mga students sa aking distrito. So walang estudyante sa aking distrito na dapat hindi pa nabigyan ng allowance at saka school supplies. Pero ang layunin natin ay sana una mas madami pang mga estudyante ay mabigyan pa sa labas pa ng aking distrito at pangalawa sana hindi lang yung 1,000 kasi alam naman natin napaka laki ng ginagastos ng mga estudyante ngayon at kulang ang suporta sa tingin ko ng gobyerno sa ating mga basic education learners. Kaya bilang member ng Kongreso, ang isa din sa itinutulak ko ay sana ang gobyerno naman din ang magbigay pa ng suporta para sa ating mga estudyante. Ito po ay 1,000 pesos. Ano ba yan? Per month o one time per year? Ano po ang naiisip nyo? Ang panukala ko ay ang gobyerno ang magbigay every month. Pero ako po ay nagbigay sa aking personal na resources ng one time sa start of the year. At pag magbigay ka ng 1,000, ginagamit ng mga estudyante talaga para sa kanilang pag-aaral, uniform, school supplies, kung hindi pamasahe o baon. At kung ibibigay ko yung 6 billion na yan sa mga estudyante ng aking distrito lang, kaya yung every month. Pero kung gusto nating tumulong sa iba din, kailangan po siguro ng tulong na ng gobyerno. Ang laki ho, no? Teka ho muna, yung 6 billion ba na yan talagang cash available yan, Congressman? Readily available pag kakailanganing i-distribute? First time kasi namin makarinig ng ganyan at first time sa history ng sa kasaysayan ng Pilipinas na merong magbigay ng ganyang tulong, ng ganyang kalaki. Opo, marami naman po mga may 6 billion o mahigit pa, pero sabi nyo nga, wala ako kasing girlfriend. Kaya hindi pa nga na kaso ko. Pero Kaya pala maraming nag-a-apply. Kaya maraming nag-a-apply sa inyo kasi wala pala kayong ginagastos sa dinedate. Pambira naman. pero kaya napakaswerte po kasi sa aking murang edad, parang tumama ako sa lotto sa negosyo at binenta ko ang aking shares sa nakaraang taon at yung natitirang shares ko naman inilipat ko sa isang foundation na may perpetual source na ngayon ng mga dividendo na ito po ay pwedeng magbigay din ng funding para
sa edukasyon ng mga estudyante kahit wala na po ako dito. Kaya ito po ay Galing. Opo. magbigay ng long-term na tulong para sa edukasyon. Napakaswerte ng mga estudyante diyan sa First District. ng Batangas, ano. Pero sabi ninyo, i-open ninyo at pwede kayong magbigay din sa ibang mga estudyante kahit sa labas ng district ninyo. Yan po ay siguro kailangan nating piliin pa kasi ang aking distrito ay may 150,000 students. Ang bansa ay may halos 30 million students. Kaya siguro kailangan natin na itaguyod na aprubahan ng Kongreso ang aking panukalang batas na magbigay ang gobyerno ng 1,000 sa bawat estudyante sa buong bansa sa start ng school year. Magkano At, po ito po ay magkano po yung kung kinuwenta nyo na yan kung kinuwenta nyo per year, magkano ang kailangan lamang na gastusin o i-allocate ng gobyerno for that particular purpose? Opo, 30 billion 30 per billion. 1,000 pesos. Aha. At pinalaki na po namin ito sa Committee on Basic Education ngayong Lunes. At ako po ay nagpapasalamat na marami sa ating mga kasamahan sa Kongreso ay pabor sa pag-aproba nito. At ang siguro kailangan lang tignan ay ilang beses sa isang taon pwedeng ibigay 1,000 peso allowance. May nagsasabi baka kaya pa nga ng ating gobyerno ng 2 beses o maging 60 billion ang total funding. Pero pag mas maluwag na ang financial situation ng ating bansa dahil sa savings sa ating budget, baka pwede nga nangyari yung 9 or 10 times per year. Oo. May pera yung gobyerno kung tama lang ang paraan ng paggastos at tama yung allocation. Well, pupuntahan naman po natin yung isang pinagkakagastusan pa pero hindi naman maganda yung resulta. Kumbachero, go ahead. Ayun, nitong mga nakakaraan na congressman, naghahanap kami bakit nakasentro lang doon sa ilang contractors. Kayo tong biglang nagsalita, bigyan nyo nga kami ng detalye, bakit nyo nabanggit yung isang kongresista, kasamahan ninyo sa Kongreso, na isa rin sa mga biggest proponent dito sa flood control projects. Go ahead, Congressman. Salamat, sir. Actually, ang pinangalanan ko na contractor na congressman din ay hindi lang isa sa mga kontratista na may mga DPWH contracts. Actually, siya ang pinakamalaking buyer daw ng mga proyekto sa DPWH. Mas malaki pa daw kay Diskaya. At nagkataon lang na sa iba-ibang mga pangalan ang mga kontrata na napupunta sa kanya. Pero nung bumisita po ako sa ICI nung isang araw, sinabi po sa akin ni ICI Commissioner Rogelio Singson na number 1 daw si Zaldico. Number 3 si Diskaya. Pero number 2 si Congressman Edwin Garjola. At siya po ay aking kababayan sa Batangas. At first-hand experience ako kasi nag-aalok siya na magbibigay siya ng pondo para sa mga road projects sa aking distrito. Ganon din sa mga distrito ng ibang mga kongresista, pero dapat siya ang pumili ng kontraktor. At ayon po sa aking research, mahigit 100 billion pesos ang mga nakalap niyang mga kontrata sa DPWH. Pero ang pinuntirya ko nung press briefing kami kahapon ay bago pa maaprubahan ng Kongreso ang DPWH budget, meron na pala siyang mga kasunduan tila ayon sa mga documentary evidence na nakalap natin mula sa DPWH. Kasi meron kasing budget na isinusumite ang DPWH taon-taon. Okay. Ito po ay naaprubahan end of the year, yung bidding ay start of the next year. Pero nung August 2024 pa lang, meron akong nakalap na listahan mula sa opisina ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na magkakasama ang over 20 billion pesos ng mga proyekto na sa susunod na taon ay Popondahan. nag-bid at inaward sa mga kumpanya na konektado kay Congressman Edwin Garjola.
Hindi ko po sinasabi na ito po ay definitive, pero nagtataka lang ako bakit may listahan galing sa kanya na magkakasama ang 20 billion pesos na mga proyekto na nagkataon ay lahat in-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ang ibig sabihin po ay may pre-ordering pala ng mga proyekto sa DPWH. Pre-ordering. Kasi sabi niyo, August 2004 pa lang eh. 2024, opo. Kasi ang nalalaman na natin sa mga DPWH hearings ay may lutuan ng mga bidding. Pero ang ibig kong sabihin, bago pa na-aprobahan ng budget, may listahan na pala ang mga opisyal sa DPWH kanino mapupunta ang mga proyekto. At pag na-aprobahan na ng budget, doon nila ginagawa ang lutuan. Pero kung bubuksan natin sana ang mga computer ng mga opisyal dati ng DPWH, baka makakahanap tayo ng mas marami pang mga listahan tulad nito. Pero ang isa sa mga binunyag ko kahapon ay meron ngang listahan ng 20 billion in projects para kay Kong Edwin Garjolas at mga kumpanya na konektado sa kanya months before approval ng budget. So ang sinasabi niyo po ba, Congressman, ay sa NEP pa lang, doon pa lang sa pagbuo ng budget pa lang ng DPWH, kasama na, nakapasok na si Congressman Edwin Garjola through Undersecretary Catalina Cabral. Sila na magkakausap as early as August 2024 para sa budget ng 2025. Tama po ba yan? Hindi ako sure sino ang kausap niya kasi ang nakuha ko lang ay listahan galing sa opisina ni Yusek Cabral. Pero ang ninong daw ni Kong Garjola ay si Secretary Manny Bonoan. At maraming mga district engineers and regional directors malapit din sa kanya. Pero ang punto ko actually ay para sa buong bansa, dapat i-disclose ng DPWH yung mga listahan na ito. Nung bumisita po ako kasi sa ICI, nalaman ko na ngayon lang sila nakakita ng file katulad nito. Kasi ang sinabi sa akin ng isa sa mga opisyal doon, nung bago pa lang ang ICI, kinordon ang opisina ni Yusek Cabral. At nung nakapasok na sila, wala na ang mga computer. Wala silang mga files na nakuha mula sa opisina niya. Yung mga printed copies lang ng iilang mga dokumento ang ibinigay sa kanila. Pero wala tungkol sa sino ang nag-propose ng mga proyekto. Opo. Congressman, paano po kayo nakakuha nung kopya na yan? With your indulgence, meron po kaming nakitang video siguro mga 3 months ago o 2 months ago na merong isang mama na may mga kasama na parang kasing tangkad ninyo na kasing yung parang bata rin parang bata built ninyo, parang galing o papasok sa DPWH office na ang pinuntahan daw ay opisina ni Undersecretary Cabral. Familiar ba kayo dun sa eksena na yon? Opo, siguro yun po ay ako dahil 2 months ago po ako pumunta sa kanyang opisina dahil meron akong appointment to get the documents na ilang beses kong hiniling sa kanya at kay Secretary Manny Bonoan. Nag-meeting po kami actually nung unang beses sa June at hiniling ko po na ito. Tapos nagsulat po ako sa kanya. Tapos nung nalaman ko na si Secretary Manny Bonoan ay nagbitiw sa pwesto at si Yusek Cabral ay may courtesy resignation na. Ako po ay tungo sa kanyang opisina na may appointment po ako sa kanyang opisina at naging kalabasan po ay ibinigay niya ang una, isang summary at pangalawa, ang file tungkol sa listahan ng mga proponents sa mga proyekto. At mabuti po na nangyari ito kasi sabi ng ICI, hindi nga po ito pa ibinigay sa kanila. Akala ko, sa nakaraang 2 buwan, iniimbestiga pala ng ICI ang mga laman ng mga
datos na ito. Pero yun pala, ngayon lang sila nakakita ng file katulad nito at kaya pala yung focus nila ay sa mga site inspection. Kasi yung documentary evidence ay hindi po ibinibigay sa kanila. Opo. Yun pong binabanggit ninyong 100 billion, yun ho ba'y flood control projects na para lang sa construction company ni Congressman Garjola o nakalagay sa pangalan niya bilang kongresista? Actually, ang karamihan ng kanyang mga proyekto ay una, road, hindi flood control project. Okay. Sa aking distrito, wala siyang flood control project. Pero meron siyang sa 2025, 794 million pesos budget para sa roads. At ito po ay 1/3 sa mga kumpanya na nakapangalan sa kanyang pamilya. Sa aking distrito, meron pong 280 million peso contracts sa S-Ang Construction ng kanyang pamilya. At 2/3 po sa mga kumpanya na hindi nakapangalan sa kanila, meron pong 514 million sa aking distrito sa Redicon Trading. Pero kaya alam ko yung Redicon Trading contract ay sa kanya dahil kinausap niya ako tungkol sa proyektong ito dahil ayaw sana ng lokal na pamahalaan ng Tuy, Batangas tanggapin yung asphalt. Ang gusto daw ng mga engineers gawing concrete dahil mabaha ang bukid sa Tuy. Pero inilit ni Congressman Garjola na Asphalt ang lang. DPWH ay nagpa-asphalt. Lumalabas pala dahil mas malaki ang overpricing sa asphalt. At ang focus ng publiko ay flood control, pero ang road construction and maintenance ay ang majority ng DPWH budget. Kaya umaabot po ng over 100 billion ang mga kontrata na natitrace natin kay Congressman Edwin Garjola. Sa isang taon lang ito, Kong, yung 100 billion, 2025 lang? Hindi po. Baka that's 2001 to 2025, pero ang majority ay in the last 3 years. So yung 22 billion pesos na binanggit namin sa aming press briefing ay sa 2025 lang sa NEP, bukod pa sa mga iba pang mga proyekto katulad ng mga nang galing sa House or BICAM insertion. Baka sabihin natin estimate 30 billion ang nakuha niya sa 2025 at sa bawat isa sa mga taon ng 19th Congress. Pero nung GMA admin, si Congressman Edwin Garjola ay isa din sa mga top contractors. Kaso mas maliit ang halaga ng mga kontrata 20 years ago at matagal na pong kilala si Cong Garjola bilang big time contractor. Mga cat's eye, tapos yung mga di ba? Ang expertise ni Cong Garjola talaga ay road projects. At kasama din dyan siguro yung lighting kasi meron yung road users fund. Ayun, diba? tama. At doon na lumaki. Mga railings. Proyekto galing sa road users fund. Mga guardrails, no? Guardrails. Well, anyway, ito pong mga sinasabi nyo na to. Sabi nyo nga, nakausap nyo na si former Secretary Babe Singson. Did you ask ICI to investigate Congressman Garjola? Opo, actually, matagal nang gustong investigahan ng ICI si Cong Garjola. Wala lang pa silang nakuhang documentary evidence kasi mas mahirap kasing i-pin down yung mga nag-i-insert ng mga proyekto sa budget kung wala kang documentary evidence. At ngayon magbe-build up case ang ICI at ang ombudsman kasi ang isa din sa mga tumestigo ang dating mayor ng Mataas na Kahoy, ang hometown ni Congressman Garjola, si Mayor J. Manalo Ilagan, na ngayong linggo ay kinontak na ng ombudsman para maging witness sa research para sa kaso kay Congressman Edwin Garjola. So salamat po sa media at dahil sa mga expose ng media, ang gobyerno ay nakakakuha ng mga tips para sa mga kaso. Opo. Ang sabi nyo ay kailangan ng ebidensya dyan, ano? Mga documentary evidence. Pero
babalikan ko lang yung sinabi niyo pinuntahan niyo sa DPWH. Ito po ba yung video na yon, Congressman? May Ayan. Kayo ba yun? Kayo ba yung nakabarong na yan? First time sa publiko pakita ang video na yan. At mukhang yan nga po ay ako. At ang galing po ng sourcing nyo. Oo. Ano, natatandaan niyo pa kung anong petsa po ito, Congressman? September 4. September 4. September 4. September 4, mga parang gabi na po ano? Opo. September 1, I think, wala na si Secretary Manny Bonoan at nag-courtesy resignation ang lahat ng mga appointees sa DPWH. Kaya nag-set ako ng meeting sa office ni Yusek Cabral at ako po ay nagpapasalamat na ibinigay nga nila sa akin ang mga dokumento na matagal ko nang hinihingi sa kanila. Opo. Yung po ba dala-dala yung papel, yung ba yung binigay sa inyo ni Yusek Cabral? Hawak. Yun po ay print out. Pero meron din akong nakuha na file. May file as in soft copy, ano? Opo, yung soft copy po ay may maraming laman kaysa yung printed copy. Yung printed copy. Pero nagkaroon po ba ng kaguluhan? Was there a force po nung nagkaroon ba kayo ng away ni Undersecretary Cabral at that particular time? Hindi po. Kami po ay batid ni Yusek Cabral at ang makikita natin ay sa mga susunod na mga araw pagkatapos ng meeting namin sa DPWH, magkasama pa nga kami sa Kongreso. Magkasama kayo. Hindi kayo naghihilahan ng mga papel na ganyan. Huwag mo kukunin yan. Parang gano'n. Wala pong puwersahang pagkuha ng mga files or printed copies. Hindi po, binigay nga sa akin yung mga files At yung soft copy, yung may mas marami pang laman na ibinigay po sa akin. Nako, explosive yan. At mukhang marami pa kaming aabangan from you, Congressman, para kayong taga-inside story. Parang may pinagmanahan kayo sa investigative report. Ang isang gusto ko lang i-point out kasi ay para managot ang mga gumawa ng mga insertions, kailangan ngang ilabas ang mga files na ito. Pero parang pinagsususpetsahan ng iba nating mga kababayan na may tinatago kasi ang gobyerno sa mga proponent ng mga DPWH projects. At nagkataon na ang mga pinakamalaking proponent nga ay yung mga congressman na contractor na ang pinakamalaki sa kanila ay si Cong Garjola na malapit din sa iba't ibang mga matataas na opisyal sa ating bansa. Pero ako po ay salamat na sinusuportahan naman ng Kongreso at ng gobyerno ang anti-corruption drive sa DPWH. Pero itong si Congressman Garjola kasi, sinabi niya sa akin minsan na mag-usap tayo kasama ni yan. Ang pinapalabas niya ay marami siyang backer. Kaya hindi lumalabas ang pangalan mga niya, impormasyon niya. Pero buti po at ngayon marami na rin pong mga nagsasalita kahit sa loob ng Kongreso tungkol sa kanilang mga alam kay Congressman Garjola. Last na lang po, kailangan ko itong itanong. Ang politika sa Batangas ay alam naman natin kung sino ang magkakampi, sino ang hindi magkakampi. Si Congressman Garjola po, correct me if I'm wrong, is associated or very closely associated sa mga rekto. Tama po? Opo. Actually, kaya ako nakilala si Congressman Garjola ngayong taon kasi humingi siya ng tulong para sa eleksyon ng kanilang partido. Ako po ay nasa 1st District at sila po ay Tagalipa. At Mataas na Kahoy. Actually, sinabi nga sa akin ni Congressman Garjola, kaya siya nakakakuha ng malaking pondo sa gobyerno dahil marami siyang mga kilalang mga matataas na opisyal na may kinalaman sa budget. At pangalawa, ang balibalita din sa Batangas ay yung
operator ng Small Town Lottery o STL na may ina-allege na second table o illegal Bukis. bookies ay sa papel iba ang may-ari. Tapos yung isang humaharap na operator ay yung Vice Mayor ng San Juan, Batangas na si Anthony Marasigan. Pero yung financier daw ng STL sa Batangas ay si Congressman Edwin Garjola. Kaya hindi po nila pinapalabas sa papel na siya ang may-ari. Pero kung magkaroon tayo ng congressional hearing at isupina natin lahat ng mga mayor at mga chief of police ng Batangas, lalabas ang katotohanan na ang beneficial owner ng STL operator ng Batangas ay si Congressman Edwin Garjola. Pero baka yan po ay pwedeng mas... Hindi, saka ibang alahain usapan pa po sa- yun. Actually, kaya ko po tinatanong yun, kasi ang executive secretary natin ngayon, si Secretary Ralph Recto, hindi ba kayo nag-aalala na wala tayong sinasabing pakikialaman ni Secretary Recto, pero from your end, hindi ba kayo nag-aalala that he is the little president now, yung pong mga Close sa pag-iimbestiga kanya. nyo kay Congressman Garjola ay magkakaroon ng dead end, ika nga? Ang sabi naman ni Secretary Vince Dizon sa kanyang mga press briefings ay wala tayong sasantuhin. At dapat kahit sino, kahit malaking congressman, tulad ni Congressman Edwin Garjola na maraming mga kilala, hindi lang isa sa mga nabanggit yung mga pangalan, napakarami po ang mga kakilala ni Congressman Garjola. Kahit siya ay dapat managot kung may ebidensya na nagkaroon ng di umano'y bilihan ng pondo sa DPWH. Pero ang mga nababanggit naman pong mga pangalan ay mga kaibigan ng aking ina, kaya wala akong comment tungkol sa koneksyon nila kay Congressman Garjola. Ang sinabi ko lang naman po sa aking press briefing kahapon ay hindi po ako magdadrag in ng iba pang mga names dito muna. Kahit na may mga suspetsya ang iba na may mga nagpoprotekta kay Congressman Garjola kaya hindi lumalabas ang kanyang pangalan dahil sinabi naman po ni Ombudsman na maraming mga magpapasko sa kulungan. At kung kasama si Congressman Garjola sa susunod na batch ng mga kaso na ihahain ng Ombudsman, eh wala nang magsasabi na may cover-up kay Congressman Garjola. Pero kung puro na lang yung mga small time o yung mga hindi mismo na contractor pero tumanggap lang daw di umano ng SOP sa contractor ang hinahabol at yung pinakamalaking congressman na contractor ay hindi pa kinasuhan, baka at that point kailangan ko pong magsalita pa tungkol sa mga koneksyon ni Congressman Garjola. Congressman Leandro Leviste, maraming salamat po sa... Good luck po sa inyo, Congressman. Opo, magandang umaga po, Salamat. mabuhay po kayo. Si Congressman Leandro Leviste ng 1st District ng Batangas.